Kahit gulat na gulat si Nanding sa mga nalaman tungkol sa tunay na katauhan ng diwata, ay mas pinagtuunan niya ng pansin ang diablong kaharap. Hindi na mahalaga sa kanya kung saan man nagmula si Amihan. Ang hangarin niya'y puksain ang demonyo na umubo sa kanilang lahi na matagal niya nang pinaghahandaan kung bakit kinailangan niyang magpalakas. Azazel, naparito ako upang pigilan ang napipinto yung laban ni Nanding. Nang malaman ko na ikaw palang demonyong lumitaw dito sa lupa, agad akong nagtungo rito. Itigil mo lang tangkang pagsakop sa mundo ng mga tao. Bumalik na kayo sa daigdig kung saan kayo nababagay. Lisanin niyo ang mundong ito. Mahinahong wika ni Amihan sa Diablo. Sino ka para utusan ako? Bakit hindi na lang ikaw ang bumalik sa paraiso mo? Teka lang, matanong nga kita. Bakit ka nag-aalala sa buhay ng mga nilalang na nandito ngayon? Nangangamba ka ba sa buhay ng birdugong yan? Mula sa kinatatayuan ko, dinig ko ang tibok ng iyong puso. Mukhang malalim ang paghuhugutan mo, Gabriela. Hindi marunong magsinungaling ang puso. Nababasa ko kung ano ang nilalaman nito. Ngayon alam ko na kung ano ba talaga ang pakay mo rito. Napastangan. Hanggang ngayon tuso ka pa rin. Mahilig kang manghimasok sa damdamin ng iba. Wala kang pinagbago. Taglay mo pa rin ang kakayahang yan. Likas sa akin ang ganitong abilidad. Isa lamang ito sa mga angking kong katangian. Saka itigil na natin tong usapan, Gabriela. Kung pipigilan mo ko, ihanda mo yung sarili. Ako mismo ang maghahatid sa iyo sa kamatayan. Hindi na nagpigil pa ang Diablo. Matapos sabihin yun, mabilis na sinalakay nito ang diwata gamit ang mahahaba at matutulis na kuko. Ideolohiya at taktika ang papagitan sa laban. Agad namang nasangga ni Nanding ang atake. Pumaharap siya sa diwata upang salagin ang bangis ng Diablo. Di siya makakapayag na mapahamak ang mayuming nilalang na pinagkakautangan niya ng malaki. Ako lang kalabanin mo. Kaya huwag mo nang idamay dito sa Amihan. Ngayon magtuos tayong dalawa kung sino ba sa atin ang higit na mas makapangyarihan. Magagawa mo lang paslangin ng diwata kapag patay na ako. Wika ni Nanding bago nagpakawala ng malakas na suntok gamit ang magkabilaang kamay. Halos nayanig ang panga ng Diablo at tumilapo nito sa malayo. Sumadsad ang mga paa nito sa lupa at nag-iwan ng malalim na bakas na mahabang hukay. Mahusay, pinapahanga mo talaga ako ng husto, Nanding. Ginaganahan akong lumaban. Ipapakita ko sa iyo ang tinatago kong kapangyarihan. Nakangising wika ng Diablo. Si Nanding na ang unang sumalakay. Nais niyang mailayo ang Diablo sa pangkat ng mga diwata upang hindi sila madamay. Sunod-sunod niyang binasiwas ang sandata na palagi namang nasasangga ng Diablo. Magkakasunod ang palitan nila ng atake. Ang pagbanggaan ng dalawang talim ay umaasik ng apoy. Ang malakas na kalansing ay tumatago sa pandinig ng mga nilalang. Masyadong dikit ang sagupaan, ngunit di nagtagal ay nagiging lamang ang birdugo sa laban. Maraming alam na taktika si Nanding at dalubhasa sa paggamit ng espada, kaya biglang tumagilid ang kalaban sa pagitan ng Diablo. Isang pagsalakay ang di naiwasan. Sargong bumaon sa katawan nito ang gintong espada at sinundan pa ng malalim na hiwa sa dibdib. Hindi kasi nito nabasa ang galaw ni Nanding, na tila parang sumasayaw sa hangin ang sandata. Dahil espada ng kalangitan ng hawak ni Nanding, ay nahihirapan ng Diablo na pagalingin ang sugat. Mabagal ang paghilom nito, kaya nagawa ni Azazel na lumipad ng himpapawid at inutusan nito ang 7 general at mga alagad na simulan na ang pagsalakay. Ang duelo sa pagitan nila Nanding ay tuluyang naging ganap na digmaan. Walang alintana namang sumugod ang mga nilalang na pinangungunahan ng 7 malalakas na demonyo. Gayunpaman, kahit malaki ang kanilang hukbo, hindi yun dahilan upang matinag ang 2 babae. Malakas na inihagis ni Dalia ang sibat habang si Makiling na may sinagad ang paghila sa tali ng pana. Ngunit bago pa man makawala ang unang palaso,
ay biglang may nagsiliparan na palaso na nanggaling mula sa kanilang likuran. Hindi ito mga ordinaryong palaso. Likha ang mga talim nito sa asul na kalayo. Nang sundan nila ang pinagmulan ng mga palaso, ay nakita nila ang malaking hukbo ng mga mandirigmang engkanto na pinamumunuan ng Alibino. Lahat sila ay nakasuot ng mga baluti na tila handa ng sumabak sa digmaan. Aabot sa 100 ang bilang nila. Bukod sa pana ay may mga espada pang nakasabit sa kanilang mga bewang. Nagitla naman ang mga diwata, lalo na si Amihan. Hindi sila makapaniwala na makikipagtulungan ang mga engkanto sa pakikidigma. Hindi saklaw ng maharlikang diwata ang mundo ng mga Alibino, kaya wala siyang karapatang pigilan ang mga ito. Ang tuktok ng banal na bundok ay binalot ng malalakas na pag-angil, hiyaw, kalansing ng metal, pagaspas ng hangin, at nakabibinging daluyong ng kulog at kidlat. Ang tugatog ay balot na balot ng lagima. Anong gagawin natin mga kapwa ko diwata? Hahayaan na lang ba nating dumanak ang dugo sa lupain ito? Kataas-taas ang diwata, ikaw ang magpapasya kung ano ang dapat nating gawin. Kung ano ang sasabihin mo, yun ang aming susundin. Nababahalang tanong ng isang diwata. Wala tayong dapat gawin. Labag sa batas natin ang makialam sa mundo ng mga mortal. Nandito tayo para pigilan ng dyablo sa tangkang paghasik nito ng lagim. Ngunit hindi ko nabago ang kanyang isipan. Magtiwala na lang tayo kay Nangding. Umasa tayo, nagagabayan siya ng tagapaglikha. Yan ba talaga ang pasya mo, Amihan? Hindi na ba ito mababago? Alam naming lahat na malaki ang tiwala mo kay Nangding. Ngunit paano ang mabubuting nilalang na nakikipaglaban ngayon sa kampo ng kadiliman? Siguradong marami sa kanila ang masasawi. Turan ng isang diwata. Ginusto nilang lumaban. Handa silang isakripisyo ang sarili nilang buhay upang protektahan ang kanilang teritoryo. Ang lupaing kinatatayuan natin ay bahagi ng kanilang mundo. Hindi lang sila lumalaban para sa kanilang sariling interes. Nakikipaglaban din sila bilang pagtanaw ng utang na loob kila Nangding at Makiling. Sabi ni Amihan. Lahat ng binitawang salita ni Amihan ay lubhang mabigat sa kanyang puso't isipan. Dahil ang totoo ay labis siyang natatakot na maaaring mangyari kay Nangding. Gusto niya itong tulungan at handang labagin ang batas. Tinitimbang niya muna ang kaganapan bago kumilos para tulungan ang binata. Habang nagpapagaling ng sugat ang dyablo sa alapaap, hinarap muna ni Nangding ang ilan sa mga heneral. Sabay-sabay niya itong nilabanan. Inaasahan din niyang hindi magiging madali paslangin ang isang demonyong may mataas na antas, sapagkat bawat heneral ay hindi nalalayo ang taglay na kapangyarihan sa kanilang Panginoon. Bagamat lalong pinaghuhusay ni Nangding ang sarili, naisip niyang wag nang magpigil ng lakas at ibuhos na lamang ang kalahating porsyento ng kanyang kapangyarihan. Makalipas ang ilang minutong digmaan, 3 malalakas na demonyo ang binawian ng buhay sa kamay ng birdugo gamit ang pag-ulan ng sibat na gawa sa kidlat. Subalit ang paraang ito, gamit ang buong kapangyarihan ng gintong espada, ay kumukonsumo ng napakaraming enerhiya, kaya di maiiwasang manghina siya matapos yung gawin. Samantala, nakikipagsabayan naman ang dalagang si Dalia. Kabisado na nito gamitin ang sibat na taglay ang malakas na birtud. Mas namamanipula na nito gamitin ang sandata di tulad ng dati. At dahil malayuan ang paggamit nito ay napapalawak niya ng husto ang atake na sino mang tamaan ay siguradong may kalalagyan. Wala namang nakaligtas sa mga palaso ni Makiling. Higit na malakas ang kamandag nito kumpara noon nang harapin nila ang unang pangkat ng demonyo. Ang mga tinatamaan ng mga palasong may lason ay tuluyang naninigas ang kalamnan. Tagus ang epekto nito hanggang buto, kaya paralisado ang kalaban. At ang mga nakabulagta sa lupa ng mga demonyo ay tinutuluyan ng mga albino gamit ang kanilang kampilan. Matapos masawi sa kamay ni Nangding ang 3 heneral, panibago sa
Natitirang 7 ang kailangan niyang lampasan. Pinalibutan siya ng mga ito. 4 laban sa 1 ang magiging labanan. Kahit hingal sa paghinga at nababanaag ang pagod, ay nagpatuloy lang si Nanding. Sabik pa rin siyang lumaban at bakas sa mukha ang tagumpay. Para sa kanya, ang pakikipaglaban sa bingit ng kamatayan ay isang masayang laro. Nagigising kasi ang pagiging berdugo niya sa tuwing may napapaslang na halimaw. Hoy ikaw na nasa kaloob-looban ng aking katawan. Alam ko naririnig mo ko. Hanggang kailan ka pa mamamahinga dyan? Kailangan kita ngayon. Nagamit ko na kasi ang buong kapangyarihan ng gintong espada. Ngayon mo ipakita sa akin kung gaano ba talaga kalakas ang isang haring balaw. Wika ni Nanding sa kanyang isipan. Nararamdaman kasi niya na tila nagmamasid lang ang banal na hiyas habang abala siya sa pakikipaglaban. Sa wakas tinawag mo rin ang pangalan ko. Lubang matalas talaga ang pandama mo sa lahat ng pagkakataon. Batid mo na pala na nanonood lang ako habang lumalabang ka. Akala ko di mo kailangan ng tulong ko. Sapat na ang espadang hawak mo na puksain ang mga kalaban. Simulan mo ng mamangha, Nanding, dahil ibibigay ko na ang kapangyarihang taglay ko. Bahagi na ako ngayon ng katawan mo. Oras na mamatay ka, magkasama tayong maglalaho. Tugon naman ang hiyas na nagmumula ang tinig sa kaibuturan ng kanyang puso. Mabuti naman kung ganon. Magpakawala ka na, haring palaw. Magkasama tayong lalaban sa iisang katawan. Dudurugin natin sila at ipapalasap sa kanila kung gaano kasakit ang kamatayan. Sagot naman niya na bahagya pang napapangiti. Kahit si Nanding ay nagilalas nang magsimula ng dumaloy sa katawan niya ang pambihirang enerhiya. Tumataas ang aura nito na tila parang sasabog ang kanyang katawan. Ngunit hindi sakit ang nararamdaman niya, bagkus kaginhawaan. Unti-unting napapawi ang pagod niya na parang nababad siya ng matagal sa tubig. Nanumbalik din ang kanyang lakas at pakuwari niya'y di na siya ang nagmamay-ari ng katawan niya. Maya-maya pa ay binalot ng usok ang kanyang sarili kasabay ng pagkunat ng balat. Halos kasing bigat ng higanting maso ang kanyang kamao na kayang pulbusin ang naglalakihang bato. Hindi naman nakaligtas sa paningin ng 4 na heneral ang biglang pagtaas ng antas ng kapangyarihan ng binatang berdugo. Maging ang Diablo ay kinilabutan sa nakapapanindig balahibong aura na sa tansya nito ay lubhang mapanganib. Gayunpaman, malapit nang humilom ang malaking sugat nito sa dibdib na halos tumagos sa kanyang puso. Anong klase kang nilalang? Sino ka ba talaga? Paano mo nakamit ang ganyang antas ng kapangyarihan? Bulalas na tanong ng Diablo mula sa taas. Tulad ng sabi ko, sinilang ako na taglay ang sinaunang dugo ng babaylan. Lumaking berdugo at tinasa ng panahon sa pakikipaglaban. Habang tumatagal ako sa laban, ay mas lalo akong lumalakas. Tila yata nanginginig ka na sa takot. Paano pa kaya kung umabot na ako sa aking sugdulan? Mabuti pa ang mga alagad mo. Hindi sila natatakot na harapin ako. Pero ikaw, nakakadismaya ka. Isa kang malaking hangal. Kung ayaw mong bumaba dito sa lupa, ako na lamang ang pupunta dyan sa taas. Hihilahin kitang pababa at dito kita dudurugin. Pero bago ang lahat, liligpitin ko lang ang natitira mong alas. At ikaw naman ang susunod. Nagpapatawa ka ba? Bakit naman ako manginginig sa takot? Anong dahilan para katakutan ka? Isa ka lamang insekto na kayang-kaya kong tirisin sa aking mga palad. Masyado kang mayabang. Maghintay ka lang, malapit nang gumaling ang mga sugat ko. Mga dakila kong alagad, paslangin ang hambog na yan. Sabay-sabay na sumugod ang 4 na heneral gamit ang kanilang mga sandata na hinugot pa nila mula sa sarili nilang mga buto. Subalit nabigo silang makalapit kay Nanding. May kung anong bagay, nakalasag ang nakabalot sa paligid niya. Likha ito ng puting usok na nagsilbing pananggalang. Hindi magawang umatake ni Nanding, gawa ng di pa tapos ang pagsakop ng kapangyarihan ng banal na hiyas sa buong katawan niya. Lumaganap na sa katauhan mo ang aking espiritual na kapangyarihan. Tayo na, Nanding,
Tapusin na natin ang labang ito. Magkasama tayong pababagsakin ng Diablo. Saad na hudyat ng banal na hiyas. Ayos, kanina pa talaga nangangat itong mga kamay ko eh. Nais kong subukan kung gaano ba talaga kalakas ang aking kamao. Sabi ni Nanding. Nagsimula na siyang pumwesto ng posturang pag-atake. Bahagyang binaluktot ang mga tuhod sa kumilos na hindi kayang sundan ng matatalas na mata. Sa isang kisap mata lang ay tumilapon ang ulo ng isang general bago gumulong sa lupa nang bumaon ang kanyang kamao sa panga nito. Kagilagilalas ang ipinamalas na husay ni Nanding. Hindi makapaniwala ang mga matataas na uri ng demonyo sa agarang pagkasawi ng kanilang kasama. Sa puntong ito, nakaramdam ng hilakbot ang natitira pang 3 general, kung kaya't saglit ang mga ito'y dumistansya at balak lumipad sa mas mataas na bahagi. Ngunit nawindang sila nang makita nilang nasa taas na ang binata, nakahanda nang magpakawala ng malakas na suntok. Hindi man lang nila namalayan ang pagkilos nito. Hinawakan ni Nanding ang mahabang sungay ng isang general bago binalibag pababa. Sinabayan niya ang pagbulusok nito at doon sa baba ay walang habag niyang dinurog ang ulo nito gamit ang matitibay niyang talampakan. Dahil lumipad na palayo ang 2 pang natitirang alas ng Diablo, nakaisip agad ng paraan si Nanding. Mahigpit niyang hinawakan ang espada at inihagi sa himpapawid. Halos tumagos sa katawan ng demonyo ang sandata at asintadong nabutas ang dibdib, kaya mabilis itong bumagsak at ikinumpas niya ang kanyang kamay at tila parang bumirang na bumalik sa kanyang mga kamay ang gintong espada. Dahil humihinga pa ang nilalang kahit butas na ang katawan nito, ay walang habas niyang tinabas ang ulo nito. Doon kasi ang kahinaan ng kalaban. Kailangan silang pugutan ng ulo upang hindi na muling mabuhay. Likas kasi sa matataas na uri ng demonyo ang maghilom ng mabilis ang kanilang katawan. Nagagawang mabuo ulit ang mga nasirang sisula. Panginoong Azazel, pambihirang taglay niyang lakas. Hindi ko masukat kung hanggang saan ang limitasyon ng kanyang kapangyarihan. Mabilis lang tinapos ang buhay ng mga kasama ko. Ano na ang gagawin natin, Panginoon? Mukhang tagilid tayo. Wika ng isang general na nilamon ng matinding takot. Bakit ka nasisindak sa mortal na yan? Isa lamang siyang mababang uri ng nilalang. Nagpabaya ang mga kasama mo, kaya sila namatay. Ngayon, humilom na ang mga sugat ko, nanumbalik na ang aking lakas. Dakila kong alagad, ako lang bahalang tumapos sa buhay ng Berdugo. Ang gawin mo, dakpin ang babaeng babaylan. Gagawin natin siyang bihag. Ang babaeng yan ang magiging baraha ko sa laban. Sabi ni Azazel. Masusunod po, Panginoon. Napakataba talaga ng iyong utak. Oras na mabihag natin ang kapatid ni Santino, hindi na tayo mahihirapan pang paslangin ang Berdugo. Tila umiral na naman ang pagiging tuso ng Diablo. Batid nitong di niya kakayanin makipagsabayan kay Nanding. Kaya gagawin ito ang lahat upang manalo sa laban. Kagad namang kumilos ang general. Dadagitin nito si Makiling ng patalikod habang abala sa laban. Nakasentro kasi ang atensyon nito sa mga sumasalakay na halimaw sa kalupaan na tila hindi maubos-ubos. Napansin naman ni Dalia ang malaking demonyo na lumilipad ng paikot-ikot sa pinakamataas na bahagi ng himpapawid. Dahil nagmula ito sa angkan ng mga aswang at likas ang matalas na pandama at paningin, ay batid niyang may masamang binabalak ang nilalang na nakaligtas sa kamay ni Nanding. Umalis ang dalaga sa kanyang pwesto, humakbang palayo sa pinagdarausan ng digmaan, nagtungo sa masikip na pwesto na napaliligiran ng matatayog na puno. Ang balak ni Dalia ay palihim na magmasid kung ano ang binabalak ng dambuhalang demonyo, lalo ito na lamang ang natitirang malakas na alagad ng Diablo. Samantala, nang makahanap ng magandang pagkakataon ang general, ay matulin itong lumipad upang dakpin ang babaeng babaylan. Subalit hindi nito batid na may nag-aabang sa kanya na nakahandang kitilin ang kanyang buhay. Bago pa man bumaon sa balikat ni Makiling ang matulis na kuko at paa,
ng dambuhalang nilalang, ay paulit-ulit na bumaon sa kanyang mga katawan ang sibat na minanipula ng dalaga mula sa malayong distansya. Matapos nito makatamo ng maraming pinsala, ay pagsigsag-sigsag itong lumipad bago bumulusok sa lupa. Sumadsad ito sa mismong harapan ni Makiling. "Makiling, isentro mo lang ang iyong atensyon sa paparating pang kalaban. Ako nang bahala sa isang yan. Hindi ko na patatagalin ang kanyang buhay," sabi ng pinuno ng mga albino. Tumangulang si Makiling bago nagpakawala ng palaso sa papalapit na nilalang. Walang pakundangan namang tinabas ng albino ang ulo ng dambuhalang demonyo. Dinampot nito ang pugot na ulo at sumigaw ng malakas na patay na ang panghuli sa 7 henerala. Sumiklab naman ang mga galit ng Diablo dahil nabigo ang kanilang plano. Samantala walang pagsidlan ang ngiti sa labi ni Amihan. Natuwa ito dahil humihina na ang hukbo ng mga kalaban. Higit sa lahat, walang nasawi sa pangkat ng mga engkanto. Ngunit marami ang sugatan. Gayunpaman, kagalakan ang namutawi sa mga diwata. Animoy hindi sila pinabayaan ng dakilang tagapaglikha. Hindi nila kailangan pang makialam sa nagaganap na madugong digmaan. Paano yan? Mukhang pumapanig sa amin ng tagumpay. Ang inaasahan mong mga heneral ay tuluyan ng naglaho. Mukhang mahihina na lang talaga ang natitira mong alagad. Kayang-kaya na silang puksain ng mga kasama ko. Tayong dalawa na lang ang nakatayo rito. Kaya humanda ka. Pababagsakin kita. Dudurugin ko pati ang kaluluwa mo. At tinitiyak ko, hindi ka na muli makakabalik pa sa impyerno dahil tuluyan na kitang buburahin sa mundong ito, sabi ni Nanding. Mukhang minamaliit mo ang aking kakayahan. Tiyakin mo muna na matatalo mo ako, mortal. Pare-pareho lang kayo ng mga babaylan. Hambog at palaging nagmamagaling. Kagaya ni Santino, pagbabayarin kita sa paghahamak mo sa akin. Sa namumuong pot at galit ng Diablo, ipinakita na nito ang tunay niyang anyo bilang prinsipe ng kadiliman. Muli itong nagpalit anyo, dahan-dahang napupunit ang kanyang balat. Ang mga malalapad nitong pakpak ay lalong bumuskad. Umusbong ang panibagong katawan bilang dambuhalang halimaw. Humaba ang mga kamay at paa at lalong tumulis ang buntot. Ilang sandali pa ay tinubuan nito ng 13 ulo hanggang sa maging ganap na hidra o higanting dragon na kayang bumuga ng itim na apoy. Pagmasdan mo ang kumpleto kong anyo. Ngayon manginig ka sa takot dahil uubusin ko lahat ng buhay sa mundo. Pagyayabang ng higanting halimaw, umangil ito ng malakas bago lumipad. Walang tigil ito sa paghalakhak habang nasa alapaap. Sa bawat magaspas ng mga pakpak ay tila parang bagyong humahagupit. Ilang saglit pa ay bumuga ang 13 ulo nito ng apoy. Lumalagablab ang itim na bolang apoy sa kalupaan. Nasusunog ang mga puno at nagmistulang sapin ng bulkan ang banal na bundok. Pati ang mga demonyo ay nadamay sa pagsiklab ng sunog. Nagbigay babala naman si Nanding sa kanyang mga kasama na kailangan nilang lumayo ng husto kung kinakailangan. Aniya, siya naman ang bahala sa higanting nilalang. Kung hindi sila lilikas, ay posibleng kainin sila ng apoy. Ang tuktok ay napuno ng hiyaw mula sa mga nasusunog na katawan ng demonyo. Hindi mahalaga sa Diablo ang buhay ng kanyang mga alagad. Ang tanging hangad lang nito ay malupig ang birdugo. Patuloy lang ito sa pagbuga ng apoy. Samantala, habang unti-unting natutupok ang banal na bundok, ay biglang nakaramdam ng pananakit ng ulo ang maharlikang diwata. Nagugulumihanan si Amihan kung bakit tila may mga pangitain siyang nakikita sa kanyang isipan. May alaalang bumabalik tanaw na bahagi ng kanyang nakaraan. Simula kasi noong itinapon siya ng tagapaglikha sa lupa at pinarusahan na maging isang Diyos ang tagapagbantay sa isa sa mga nilikha nitong mundo, ay kalahati sa mga alaala niya ang biglang naglaho. Ang dahilan kung bakit siya pinarusahan ay nakipagsabwatan siya sa mga rebelding anghel na gustong pabagsakin ang lumikha sa kanila.
Bagamat sa pakikipagsabwatan niya ay isang lihim ang kanyang natuklasan. Nais ni Lucifer na palitan sa trono ang tagapaglalang, kaya bumaliktad siya at nagsumbong sa mga arkanghel na pinamumunuan ni Metatron na taglay ang kapangyarihan ng kidlat at kaya manipulahin ang panahon. Habang nasa ganoong sitwasyon ang maharlikang diwata, biglang may bumukas na lagusan at niluwa nito si Kislap. Mga kaibigan kong diwata at engkanto, pati na rin kayo Makiling at Dahlia. Magmadali kayo, pumasok na kayo dito sa lagusan bago pa man matupok ang lupaing ito. Ipaubayan na lang natin kay Nanding ang lahat. Magtiwala na lamang tayo sa kanyang kakayahan. Sabi ni Kislap. Kislap, isama niyo rin sa inyong paglikas ang iba pang nilalang na naninirahan dito. Palabas na sila sa kanilang mundo. Saad ni Amihan na patuloy na iniinda ang sakit ng ulo. Bumukas ang pinto ng kabilang daigdig at nagsilabasan ang napakaraming engkantong kabilang ang mga bata. Nang makapasok ang lahat sa lagusan patungo sa mundo ng mga diwata, ay napaiwan itong si Amihan. Amo, ano pang ginagawa mo? Halika na rito at magsasara na ang lagusan. Patawad, ngunit hindi ako sasama sa inyo. Patawarin niyo ako mga kapatid kong diwata. Kayo na ang bahala sa mundong kinaiingatan ko sa mahabang panahon. Sagot naman ni Amihan na tila batid na ni Kislap ang ibig ipahiwatig nito. Nang maglaho ang lagusan ay mas lalong namilipit sa sakit ang diwata. Biglang nagdilim ang kanyang paningin pagkatapos lumitaw ang mga naburang alaala. Dito ay nakita niya ang sarili na isa pa siyang ganap na anghel. Sumariwa sa kanyang isipan ang bawat kahinaan ng demonyo kung papaano ito mamamatay gamit ang kanyang abilidad na maaari niyang ikapahamak. Matapos bumalik ang kanyang mga nawalang bahagi ng alaala, ay saka naman naibsan ang pananakit ng kanyang ulo. Naging seryoso ang muka at banayad na tumayo. Sa ngalan ng pag-ibig, handa na si Amihan na ialay ang sariling buhay alang-alang kay Nanding. Ano bang ginagawa mo, Amihan? Bakit di ka pa sumama sa kanila? Mapapahamak ka lang kung mananatili ka dito. Kaya mo naman lumikha ng lagusan, di ba? Sige na, umalis ka na, bago pa maging abo ang lugar na to. Hindi kita iiwan mag-isa, Nanding. Ako lang ang may sapat na kakayahan upang matalo ang mapaminsalang halimaw na yan. Ngunit bago ako maglaho sa mundong ito, nais ko lang ipagtapat sa iyo na iniibig kita, Nanding. Sa maikling panahon na nagkakilala tayo, ikaw lang ang lalaking bukod tanging nagpatibok ng aking puso. Ano ba sinasabi mo, Amihan? Hindi ito ang tamang oras para magtapat. Anong silbi na sinasabi mong pag-ibig kung mamamatay ka? Pakiusap, umalis ka na dito. Patawad, pero nakapagpasya na ako. Huli na ang lahat para umatras. Humanda ka na, Nanding. Ibuhos mo na ang buong mong lakas sa isang atake. Ipunin mo sa iyong kamao ang lahat ng kapangyarihang meron ka, tulad ng katangian ni Haring Balaw na kayang wasakin ng isang bundok. Gamit lang ang kamao. Naway mabuhay ka ng matagal, oras na magapi mo ang dyablo. Gawin mo na ngayon ang sinasabi ko, dahil gagamitin ko lang kapangyarihan ng pagsasakripisyo. Isa kang malaking hangal, Gabriela. Ikaw ang unang papaslangin ko bago pa magawa ang balak mo. Di ko hayaan na ikaw ang sisira sa mga plano ko. Pasigaw na wika ng dyablo. Ipinikit ni Amihan ang kanyang mga mata at taimtim na humingi ng basbas sa tagapaglikha. Ang kanyang mga kamay ay tila sumasayaw sa hangin habang kumikislap. Ilang saglit pa ay may tumubong puting pakpak na gawa sa puting liwanag. Nagmistulang anghel ang buong tanglaw. Lubos namang naintindihan ni Nanding ang ginagawa ng diwata, sapagkat nakaramdam ng takot ang dyablo. Kaya ang ginawa niya ay binuhos niya ang buong enerhiya sa kanyang kanang kamao. Sa pagbuga ng apoy ng itim na dragon na ang puntirya ay ang diwata, saka naman iminulat ni Amihan ang kanyang mga mata. Lumabas sa mga mata nito ang nakakasilaw na liwanag na halos nagmistulang umaga ang gabi. Sa pagbalot ng banal na puting liwanag ay biglang naglaho ang mga bolang itim na apoy. Ang katawan ng higanting dragon ay unti-unting naging bato habang ito'y nasa himpapawid.
Nagilalas at hindi makapaniwala si Nanding sa kanyang nakikita. Ang dambuhalang halimaw kasi ay tuluyan na ngang naging ganap na higanting bato. Oras na bumagsak ito sa lupa ay siguradong madudurog ang ibang kabundukan. Kung kaya't bago pa ito bumagsak, tumalon ng mataas si Nanding at habang nasa ere siya, ibinuhos niya na ng sukdulan ang kanyang lakas gamit ang kamao. Nawasak at nadurog sa maliliit na bahagi ang higanting bato sa isang suntok lang na tuluyang ikinasawi ng dyablo. Sa pagkamatay ni Azazela, kaagad namang naglaho ang puting liwanag at ang kumalat na apoy sa banal na bundok ay dahan-dahang nauupos. Nang lumapag ang mga paa ni Nanding sa lupa ay agad na sinipat ang diwata. Namilog ang kanyang mga mata nang ito'y makita dahil si Amihan ay ganap na ring bato. Iyon ang kapalit ng kanyang pagsasakripisyo. Nagmamadaling lumapit si Nanding at napaluhod sa harap ng diwata. Kusang tumulo ang kanyang mga luha at hindi maiwasang igapos ito sa kanyang mga bisig. Paulit-ulit siyang humingi dito ng pasasalamat sa pagbubuwis ng kanyang buhay. Ngunit may napansin siyang kakaiba sa katawang bato ng diwata. Mainit ito na tila parang may tumitibok na bagay sa loob nito. Pakiramdam niya, buhay pa ang diwata. Lingid sa kaalaman ni Amihan, may pagtingin din sa kanya ang binata. Sa di sinasadyang pagkakataon, nagawang halikan ni Nanding ang labi naman ni Amihan. Habang ang mga luha niya'y dumadaloy sa pisngi nito, nagulat na lamang si Nanding nang unti-unting nabibitak ang puting bato. Sa isang iglap lang ay bumalik sa dati ang diwata. Muli itong nabuhay na labis niyang ikinatuwa. Napaiyak naman si Amihan at hinadkan ang binata. Batid niyang iniibig din siya ni Nanding. Pareho ang nilalaman ng kanilang mga puso. Sa puntong ito, muling naglapat ang kanilang mga labi. Salamat at buhay ka, Amihan. Akala ko, tuluyan ka na mawawala sa akin. Nabuhay akong muli dahil sa pag-ibig mo, Nanding. Tanging tunay na pag-ibig lamang ang lunas sa sumpa ng pagsasakripisyo. Tayo na, Nanding. Umalis na tayo. Marami naghihintay sa ating pagbabalik. Mauna ka nang bumalik, Amihan. May kailangan pa akong dapat tapusin. Sakto, malapit na ang bukang liwayway. Angkop sa aking paglalakbay patungo sa lugar ng aking pinagmulan. Hanggang ngayon kasi, ipatuloy pa rin nabubuhay ang ugat na pinagmulan ng kaguluhang to. Tapos na ang labanang ito, Nanding. Hindi mo na kailangan pang tahakin ang landas na pinagmulan ng lagim. Sa pagkamatay ng dyablo, kasama nitong naglaho ang taong pinagmulan ng iyong poot at galit. Ibig mo bang sabihin patay na si Santino? Ngunit paano siya namatay? Paliwanag ni Amihan, ang puso't kaluluwa ng dyablo ay karugtong ng buhay ni Santino. May tanika lang nag-uugnay sa dalawa na bahagi ng kanilang kasunduan. Hanggat di napuputol ang tali at patuloy ang bisa nito sa pinagkasunduang kontrata at oras na masawi ang isa sa kanila, pareho silang mamamatay. Yun ang batas ng impyerno sa mga mortal na nakikipagkasundo sa mga demonyo. Nalaman niya ang lahat ng to, buhat ng manumbalik ang bahagi ng mga nawalang alaala niya. Dagdag pa ni Amihan na numbalik na ang liwanag sa nayon. Ligtas na rin ang buhay ng mga bihag. Bigla namang umaliwalas ang mukha ni Nanding nang malamang patay na ang taong matagal niya ng balak gantihan. Kahit na hindi ito nasawi sa kanyang mga kamay, ang mahalaga ay nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng matatandang babaylan. Inalis ni Amihan ang galit sa kamalayan ng binata at lumiwanag ang kanyang isipan. Upang makabangon muli ang mga tao sa nayon, hinayaan na lamang nila ito na tumayo sa sarili nilang mga paa matapos ang mahabang panahong pagdurusa. Nang makabalik sila sa kabilang daigdig, ay mainit silang sinalubong bitbit ang kanilang tagumpay. Gayunpaman, mula sa kapangyarihang salamin ng liwanag ng mga diwata, ay kasawian ang mamamayani sa kalooban ng dalagang si Dalia. Ang labis na pagmamahal nito sa binata ay pagmamay-ari na ng puso ng iba. Masakit man, ngunit kailangan tanggapin. Hindi talaga sila ang nakatadhana.
Makalipas ang ilang linggo, muling bumalik sina Makiling at Dalia sa banal na bundok na di kasama ang binata upang magsimula ng panibago nilang yugto. Nanatili kasi si Nanding sa daigdig ng mga diwata para makasama ang kasintahang si Amihan. Lumipas pa ang mahigit isang taon, isang malaking pagdiriwang ang naganap. Ang panahon kung saan mag-iisang dibdib sina Nanding at Amihan. Binasbasan ang pagmamahalan nila ng mga diwata bilang tanda na sila'y ganap ng magkatipan. Kinalaunan, nagsilang si Amihan ng kambal, isang babae at lalaki. Pinangalanan nila itong Medusa at Asula. Subalit habang lumalaki ang mga bata, isang bagay ang napansin nila sa anak nilang babae. Batid nilang hindi ordinaryong nilalang si Medusa, di tulad ni Asul na isinilang na taglay ang pambihirang lakas na minana pa sa ama. Hindi biro ang sukat ng laki ni Medusa. Matangkad itong babae, kulay ginto ang hibla ng mga buhok, pino ang puting balat, ngunit dilaw ang mga mata. Sa malawak na hardin na napaliligiran ng mga higanting puno, ay may malaking dambuhalang nilalang na nakapulupot at nakasabit ang kalahating katawan sa mga sanga ng puno. Magiliw itong kumakain ng banal na prutas habang pinagmamasdan ang magandang tanawin sa malayong bahagi. "Nandyan ka lang pala, mahal kong kapatid. Bumaba ka nga rito. Dalian mo at naghihintay sa atin sina ama." Sigaw ni Asul kay Medusa. Talaga, dumating na si ama? Maiksing tugon naman ng dalagita na halos abot tenga ang ngiti at kita pa ang dalawang matutulis na pangil. Nagmamadali itong gumapang pababa ng puno. Nang makatungtong sa lupa ay bumalik sa dating anyo bilang diwata. Kakatapos lang ni Nanding sa mahabang paglalakbay sa mundo ng mga mortal, kaya nasasabik ang dalagita na makita ang ama. Si Medusa ay bahagi ng maliit na sumpa sa mga naging kasalanan ng kanyang inang na si Amihan. Isinilang na kalahating diwata at kalahating ahas. Gayunpaman, kahit mabalasik ang isa nitong pagkatao, di mapagkakaila na busilak naman ang kanyang puso at labis ang pagmamahal nito sa kalikasan, lalo na sa mga hayop. Samantala, sa isang liblib na kabundukan ay isang pulang nilalang ang isinuka ng lupa. Nagmula ang nilalang sa makapal na itim na hamog na bigla na lang lumitaw. Isang nilalang na 7 metro ang taas. Mahaba ang kuko at ngipin. Mahaba ang matulis na buntot. Baluktot ang dalawang sungay at malalapad ang pulang pakpak. Isa na namang makapangyarihang demonyo ang maghahatid ng dilubyo sa mundo ng mga tao. Mapipigilan kaya ito ni Nanding? O di kaya ang magkapatid na Asul at Medusa ang magsisilbing bagong tagapagligtas ng sanlibutan? At si Asul na nga ba ang bagong hihiranging birdugo na may dugong babaylan at diwata?